So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another quick review and first impressions tayo sa mga bagong labas sa smartphone. And this time, gusto kong i-share sa inyo yung thoughts ko about sa Nubia Neo 3 GT. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa nakapanood na ng aking quick first impression and review sa Nubia Neo 3. At dumating na siya dito sa akin at gagawa na lang ako ng unboxing review and game test niyan. Kaya abang-abangan nyo na lang mga ka-J-Vlog. And this time, ang topic naman natin is yung bigger brother or yung mas advanced na Nubia Neo 3 GT. So GT meaning, alam nyo naman pag GT is parang ano to, gaming focus or gaming centric itong smartphone na to. And so far, wala pa siya sa Philippines. Wala pang na-announce na Nubia Neo 3 GT. So, yun nga, sad to say, is hindi pa naman siya available sa Philippines. Sinignan ko siya sa official store or sa online shop. Is wala pa siya. Pero yung Nubia Neo 3 available na yan. Nakapag-order na tayo. And soon, i-review natin siya sa mga iba't ibang senaryo. Yan yung gusto nyo, di ba? Yung gamitin natin yung full potential ng device para makita nyo rin kung sulit ba siya. So, yung Nubia Neo 3 5G yun, na super mura, biruin mo yun na 6K ko nabili, 6.7 or 6.4 ko lang nabili ang Nubia Neo 3. When it comes sa SRP niyan is 8K, 8GB 128 is super sulit. Etong Nubia Neo 3 GT, tinignan ko yung price niya, sa euro siya meron dito 200, around 200 euro ang Nubia Neo 3. So parang nag-range siya sa 12K to 15,000 pesos. So, isa siyang mid-range device. So, yung Nubia Neo 3, entry level, yung Nubia Neo 3 GT, mid-range smartphone. So, same sila na Unisoc chipset, which is yun nakakatuwa ngayon no? Nakakita na tayo ng pangmalaasang mga Unisoc. Kasi usually nakikita natin yung Unisoc sa mga budget smartphone na sobrang ganda rin ng mga chipset na yan. When it comes sa mga budget segment, ay nakakapag-provide ng snappy performance sa murang halaga. Dito naman, parang balance yung specs Ang ganda ng specs, tapos yung chipset, hindi mabagal. Okay rin for gaming. So, super excited ako matry din yung mga chipset ng Unisoc na pang mid-range and pang entry-level 5G. So, yun. Same silang Unisoc chipset. And kung interested din kayo dito, kung napanood nyo to na medyo late na, at tignan nyo na lang sa description box, balik-balikan nyo na lang, baka may link na tayo na itong Nubia Neo 3 GT. So, wala pa akong, so parang feeling ko, lalabas din naman yung Nubia Neo 3 GT, baka April na, or end of March. Kasi ngayon lang naging available yung Nubia Neo 3 na 5G, kakabili lang natin yan sa payday sale. Pero yun nga, bibili rin tayo ng Nubia Neo 3 GT, stay tuned lang mga ka-J-Vlog. Usapang specs tayo dito sa device na to. Meron siyang 6.8 inches. Ang maganda dito, Full HD plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Siyempre, naka-Android 15 na to out of the box. Sa chipset niya, Unisoc chipset siya. Unisoc T9100 siya. 6nm chipset siya na merong octa-core CPU, na merong clock speed na up to 2.7 GHz. Pero yung GPU, medyo tayo sa GPU. Mali G57 yung GPU nito. Meron tayo sa GPU Mali G57. So, yun, medyo tayo ngayon sa chipset niya. Dahil, for me, to be honest, bagong pandinig sa akin yung Unisoc 9100 Kung sa range ng ganitong GPU rin, na G57, na usually nakikita na lang natin yan sa entry, medyo magiging tayo dito, 50-50 sa overall chipset ng Nubia Neo GT3. Again, wala pa naman tong formal price. Baka mayroon tayong makita neto. Conversion lang naman ginawa ko, baka makuha pa rin natin to ng 10K. Sulit pa rin naman, di ba? So again, first impressions pa rin naman to sa chipset performance. Specs lang tayo ng chipset is kayang mag-handle ng games. Yung Mali G57, of course, sa GPU. So meron siyang biometrics, fingerprint scanner, of course, in display. At meron siyang face unlock. Pagdating sa battery, malaki naman yung battery niya, 6,000 mAh ng removable battery with 80W fast charging rate. So yung next one mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa Nubia Neo 3 GT based of course sa kanyang specification. So again, pag nag-available naman to, magpe-purchase tayo neto. Medyo konti pa lang yung yung mga information natin about sa Nubia Neo 3 GT dito sa Philippines, about sa availability niya and yung RAM at ROM na available. Pero magdedepende pa rin tayo doon sa website nila.
So, first of all, yung display. Sa display is all goods naman. May nakita ko sa ibang site, AMOLED ang nakalagay. Pero sa official site nila is OLED. So, again, both naman ng display na yan is super good when it comes sa display quality. Kaya mapa-OLED man to or AMOLED, maganda naman na mabibigay na color reproduction nitong Nubia Neo 3 GT. Okay din yung screen size na napakalaki for gaming, 6.8 inches, naka 120 Hz. So again, sa mga games na masusupport ng 120 FPS, malay natin, makita rin natin yan dito sa Nubia Neo 3 GT, di ba? So, okay na okay. So, again, GT, dito sa device na to, more on gaming-centric itong device na to. Na okay yung display, napakaganda, very outstanding sa kanyang presyo, makakapagbigay ito ng premium viewing experience sa isang device. Lalo-lalo na pag naglalaro kayo, malaking tulong po ang OLED or AMOLED sa enhancement ng graphics ng nilalaro nyo. Next, yung chipset. Again, yung chipset for me is hindi pa nga siya familiar sa akin. The Unisoc T9100. So, 6 nanometer chipset siya. Na yung GPU niya nga tinignan natin is Mali G57. So, again, yung G57 for me when it comes sa price tag na 15, 12K is parang hindi okay eh. Pero, hindi pa rin tayo magbe-base dyan. Again, hindi pa naman natin alam yung price niya. Pero when it comes sa snappiness ng chipset na to is okay naman siya for gaming. Pwede tayo maglaro ng mga modern games dito and even baka Genshin Impact ay makaya ng Nubia Neo 3 GT since naka-focus sa gaming. Next, maganda dito is overall design and build quality ng device na to. Ang maganda dito sa Nubia Neo 3 GT, same sa Nubia Neo 3, meron silang trigger button dito sa taas. So, okay na okay yung may trigger button. Naka-design talaga sila for gaming. Very helpful yan for extra buttons dito sa device, lalo-lalo na for me. Siguro magagamit ko yan for COD, di ba? Dito tayo mag-control ng shooting or reload sa COD. Maganda yung may extra button na ganyan para magkaroon kayo ng convenient sa paglalaro dito sa device na to. Design is mecha design. So, para siyang sa mga gamers out there dyan, yung mga ganitong gusto ng design na parang focus nga is gaming. Very aesthetic naman din na mapoprovide ng Nubia Neo 3 GT. Alam ko, umiilaw din yung likod nito parang sa mga POVA, ganyan. Next, mga ka-J-Vlog, sa kanyang battery. Yung battery niya napakalaki, 6K. 6K battery capacity with 80 watt fast charging rate. So, very convenient mag-charge dito sa device na to. So, again, yung 6K is maning-mani lang yan, full charge ng Nubia Neo 3 GT. Iwan nyo lang to ng few minutes. Mabilis, mataas agad ang battery percent yan. So, okay na okay yan. Very convenient yan sa paglalaro nyo. Very helpful yan. Siyempre, naka-steer speakers na siya for immersive sound. At powered na rin to ng AI. So, meron din siya mga AI capability sa gaming na panigurado makakatulong din sa inyo yan, mga ka-J-Vlog, for enhancement din. And of course, in-display fingerprint scanner. Siyempre, isang magandang addition yan dito sa device na to. Usually rin naman, ganito na makikita natin sa mga device na ganito ang price segment. So, yun lang mga ka-J-Vlog. So far, yung first impressions ko dito sa Nubia Neo 3 GT. Napakaganda, solid yung specs nito. Again, yung presyo na sinabi ko is estimation lang yan kasi wala pa naman yan official announcement sa Philippines. Pero yung specs niya okay, maganda. Overall, maganda. Depende na lang talaga sa price dito sa Philippines. Hopefully, makuha natin ito ng 11 or 12,000 price tag. Tapos pag binili nyo online, makuha nyo ito ng below 10,000 pesos. So again, abangan nyo na lang yung full review, game test, and unboxing natin dito pag naging available. Mag-order din tayo agad na itong Nubia Neo 3 GT. Dahil nag-order na tayo ng Nubia Neo 3, stay tuned lang din sa unboxing, review, and game test ko dyan. At kung interested kayo dito, check nyo na lang yung link sa description box kung available na rin. I-click nyo na yan, add to cart nyo na. Napakasulit din na itong device na to. Perfect na perfect din for mga gamers out there dyan.